God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon. Ano man po ang inyong panahon ng inyong pong pagsubaybay dito po sa ating programang Life and Grace, kayo po ay wine-welcome natin sa inyong pong pagtunghay sa atin na naman pong isang episode. Last week po ay na-cover po natin yung first sa 4 essential elements ng Christian maturity. Yung 4 na kinakailangang bahagi ng paglagong Kristiyano. So, pinag-usapan po natin yung number 1, yung becoming a living sacrifice. Sinabi po natin nung nakaraan that self is one of the first hurdles that you have to cross to become a living sacrifice. Yung pong sarili natin, ito yung unang-unang kalaban natin na dapat nating malampasan upang maging living, buhay na hain tayo sa Panginoon. Sinabi po din natin noong nakaraan na you have no chance of ever reaching your maturity as long as you are sitting on the throne of your life. Habang ikaw ang nangunguna, habang ikaw ang nakaupo sa trono ng iyong buhay, hindi mo mararanasan ang Christian maturity. Because Christian maturity is the natural outcome of a surrendered life. Ang Christian maturity po ay resulta lamang ng buhay na inihain natin sa Panginoon, na sinuko na natin sa Diyos. Alam niyo po, it is a daily choice sa atin pong mga sarili na isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon because we naturally want to pull ourselves back off the altar. Kaya po araw-araw sumusurrender tayo sa Panginoon. Sabi nga natin, araw-araw dinadala natin yung surrender flag at sinasabi natin, Panginoon, it is all about you. But today po, sa araw pong ito, in this episode, we will talk about number 2. Ito po yung pangalawa sa essential element sa atin pong Christian maturity. So, ang number 2 po ay renew your mind. Ulitin ko po, number 2 sa 4 essential element of Christian maturity is renew your mind. Ang pagbabago po ng isip. Well, kung kayo po ay nakikinig ngayon at medyo matagal-tagal na po kayong nakikinig, alam ko pong sasabihin nyo, nako, palagian na itong sinasabi ni Pastor Val. At alam ko po ito, na palagian na ninyo itong naririnig sa akin, sa bawat itinuturo ko. Pero ito po ay dahil sa ito ay totoo at napaka-importante na atin po itong magawa, ang makapagbago tayo ng ating kaisipan. Alam niyo po, yung atin pong pinag-usapang verse sa Romans chapter 12 verse 1 noong nakaraan, ito po yung sumusunod. At ayon po doon sa sumunod na verse sa atin pong napag-aralan noong nakaraan, Romans chapter 12 verse 2, ay ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahonan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yes, kailangan po nating magbago ng ating mga isip. But you got to renew your mind to the Word of God. Hindi po na lamang basta na lamang magbago ng isip. Hindi na kailangan magbago tayo ng isip ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil po, kung magiging living sacrifice lamang tayo at hindi tayo magbabago ng ating isip, it will be dangerous for you kasi si Satan po come along and prey upon your willingness to do whatever you think is the will of God. Kung anong maisip mong kalooban ng Diyos, yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap, kung ano makita mong inaakala mong kalooban ng Diyos, then gagawin mo. Ang mangyayari po nito, when it sounds good or seems good para sa iyo, then you will do it. And it will get you in a mess. So don't be easy prey for the devil to deceive you. Kailangan nating mag-renew ng ating mind at malaman natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ano ang kalooban niya na sinasabi niya mula sa kanyang salita sa Bible po. Kaya po nung sinabi po ni Pablo dito po sa Romans chapter 12 verse 2 na huwag kayong
ayon sa takbo ng kapanahonang ito. It's simply saying that we should not let the world's thinking mold us. Hindi dapat na ang kaisipan ng mundo ang humuhubog sa ating kaisipan. Yes, you must know the truth of God's Word in order for His thinking to become your thinking. I hope yun nasundan niyo po ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos upang ang ating pag-iisip ay makapareho ng pag-iisip ng Diyos. Kaya po yung salitang baguhin doon sa verse na pinag-usapan natin sa Romans chapter 12 verse 2, o sa English word po, itong salitang baguhin ay na-translate sa salitang transformed. At ito po in the Greek word ay ang salitang metamorpho. It is where we get the word metamorphosis na pinag-aralan po natin in our early age sa atin pong science, from which is the process na kung saan ang isang uod ay nagiging magandang butterfly. Di po ba? Pinag-aralan po natin yan sa science. At kung nais mong mabago sa ganitong klase ng pamumuhay, kailangan ang pagbabago ng ating mga kaisipan. If you want to transform your life like this, it comes to the renewing of your mind to the Word of God. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo isang passage na sinabi po ni Jesus sa pamamagitan ng isang parable. Alam ko, natatandaan niyo po ito sa mga previous messages po natin, sa previous mga episodes po natin, especially dito po sa Effortless Change, ay pinag-aralan po natin ito. At nais ko pong samahan niyo po ako, Marcos Kapitulo 4, talatang 26. Magbabasa po ako. Itutuloy po natin sa talatang 29. Ito po ang sabi ng Biblia. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng binhi sa lupa. Natutulog siya at gumigising sa araw at gabi, sumisibol pa rin at lumalaki ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Ang lupa sa kanyang sarili ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kapag hinog na ang bunga, magsusugo agad ang magsasaka ng gagapas sapagkat panahon na ng pag-aani. Dito po, ang seed na binabanggit dito ay sumisimbolo sa salita ng Diyos and the effect it has sa atin pong mga buhay. The ground is symbolic naman po ng mga puso. Mga puso po natin. Kaya po sa verse 28, yung pong salitang sinabi doon na sa kanyang sarili, ay na-translate po ito sa Greek word na automatos. Kung saan po galing yung ating English word na automatic. Ibig sabihin, nagiging automatic. Ang meaning, ang lupa po ang nagbibigay ng bunga automatically. So once the seed is planted doon po sa ground, ang lupa po automatically ay magbibigay ng bunga. If you would simply plant God's word in your heart and do this consistently over a period of time, it would change you automatically. There are no exceptions. It never fails. Wala po itong sinisino. Garantisado pong ganitong mangyayari. Because the seed of God's word is dependable. Maaasahan po ito. Alam niyo po, sabi sa mga awit, 119 verse 89, sabi po doon, Panginoon, ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Araw-araw nakikita niyo ang kalangitan, hindi po nagbabago. Katulad din ito ang salita ng Diyos na mananatili ito magpakailanman. God's word is also, sabi po ng unang Pedro 1, kapitulo 23, ang incorruptible, hindi po nabubulok ang salita ng Diyos. Sabi po dito, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binihing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ninyo nakikita ang bunga ng God's Word that it produces sa inyo pong mga buhay, it is not the seed that has the problem. It is the ground. Ang may problema po ay yung
puso ninyo. Maaaring tumigas na ang puso mo. Naligalig ka sa mga cares of this life o you are being moved by persecution. At para po maalis ang ganitong klase sa atin po mga puso, you have to give yourself sa salita ng Diyos. You must meditate it day and night, kagaya po ng sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Ganito po ang sabi doon, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Praise God for that. Ang kakulangan po sa pagme-meditate ng salita ng Diyos araw at gabi ay nakakahadlang sa iyo from prospering and having a good success sa inyong buhay. It is an unrenewed mind that keeps you from proving the good, the acceptable, and the perfect will of God. Now, may mga tao pong magsasabi, sige nga, mula ngayong araw na ito, magtatanim na ako ng salita ng Diyos sa aking buhay. Pero kapag wala pong nakitang pagbabago within 2 or 3 days, then they will say, well, sinubukan ko pero hindi gumana. It didn't work. No, para siya pong isang babae na nakipag-relationship sa isang lalaki last week lamang and today naghahanap na agad ng anak. Hindi po ganon. Well, it is not how it works. Hindi po ganon gumagana itong pag-aanak. You have got to give the word time to germinate sa inyo pong mga puso before you know that it is working. You cannot wait until the crisis situation and then spend all night praying and fasting for something to happen quickly. Hindi po to ganito. Kahit na nga po gustong-gusto mo na magkaanak ka na agad ngayon, hindi ka magkakaroon kung hindi mo ito ipinagbuntis muna months before. In the natural po, people understand this principle. Pero pagdating po sa spiritual na kalagayan, ay marami pong tao, maging mga Christians, ang nagbabiolate nito all of the time. They're praying for results, but they haven't planted the Word of God in their hearts. Kapag nagkakaproblema na, magtataka na po sila at mag-iisip kung bakit walang ginagawa ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Nais ko pong sabihin sa inyo that there are steps to renewing our minds na hindi po natin pwedeng i-skip, hindi natin po pwedeng lampasan, or hindi po gagana mga bagay na ito. Sabi po sa Mark chapter 4 verse 28, mag-review tayo, sabi doon, una ay ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay uhay na hitik sa butil. It is first the blade, then the ear, and then the full corn in the ear. O kaya naman po yung sinasabi ng Romans chapter 12 na the good, then acceptable, and then the perfect will of God. It takes time, it takes commitment po sa atin pong mga parte na samahan ang salita ng Diyos ng pananampalataya in order to see this process na nangyayari po. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 2, dito po kayo iwanan, sapagkat tulad ng naranasan natin ay dumating din sa kanila ang magandang balita. Ngunit ang salitang narinig nila'y hindi nila pinakinabangan sapagkat hindi nila sinamahan ng pananampalataya ang kanilang pakikinig. So, importante pong i-mix natin with faith ang salita ng Diyos at ito po ay gagana sa atin. And if you will do this over a long period of time, it will produce some 30-fold, 60-fold, and some 100-fold na bunga sa atin pong buhay. Para magsimula ang process na ito, kailangan mo ng catalyst. You need a seed that starts this process. And you take the Word of God and plant it. Protect it in your heart by meditating on it. Samahan mo ng pananampalataya and it will absolutely transform your life by renewing
of your mind. And I'm telling you, kami po dito sa Life and Grace ay very, very sure na kapag ginawa nyo ito, you will grow and mature. I hope meron po kayong natutunan. Itutuloy po natin to next week. Pag-uusapan po natin ang number 3 sa essential na kinakailangan upang tayo po ay mag-mature sa ating buhay Kristiyano. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Kami po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!